Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman po sa inyo. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Samahan niyo po ako mga kapatid at tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli Lord sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang aming mga katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman po sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. At salamat po, O Lord God, pinagkalooban mo na naman kami ng isang pagkakataon upang makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, Lord. Salamat po, Lord. Samahan mo po ako, gabayan, turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. At samahan mo po kami lahat, ang mga nanonood ngayon, Lord, makikinig. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome to my channel, Brother OG po. At kahapon mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 26. Ngayon po ay chapter 27 na po tayo. Pero bago po tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang ang mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po ang aking mga videos, paki-share nyo rin ito mga kapatid. At paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Nandito nga po tayo sa chapter 27 at may pamagat po itong nakuha ni Jacob ang pagpapala. Verse 1 po ito at hanggang medyo mahaba po ulit siya. Ito'y hanggang 45 mga kapatid. Verse 1 hanggang 45 po ng chapter 27. Mag-umpisa na po tayo. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako, malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso, ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko." Sabi niya, manghuli siya. Humiling ang kanyang tatay na si Isaac mga kapatid. Humuli daw siya doon at lutuin ang putahing gusto niya. Pagkakain ko igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay, sabi ni Isaac. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinausap ni Isaac si Esau. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob. At sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay." Kaya't ganito ang inutusan ni Rebecca. Sabi dito, kaya't ganito ang gawin mo anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay, no? Parang medyo maganda tong istoryan to mga kapatid. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau, samantalang ako hindi. Malalaman ng aking ama na Ah, nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo.
susumpain niya ako sa halip na basbasan. Ano kasi gusto mangyari nito? Na si Jacob ang mabasbasan, hindi si Esau, ano mga kapatid. Sumagot ang ina, hayaan mo sa akin. Sabi, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya basta't sumunod ka. Anak, sabi niya, ako na ang bahala. Kumuha ka ng kambing. Sabi niya, kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahe nga gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob, mga kapatid, binihisan na pakinggan nyo, ng pinaka magarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito, no? Kasi matanda na po dito si Jacob. Ako po si Esau, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang iyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. So, nililinlang nila ang kanilang ama, mga kapatid. Napakadali mo naman yata nakahuli, tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito na matiyak ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Wika ni Isaac. Alam pa rin ng ama, mga kapatid. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pa nga nagtanong, ikaw nga ba si Esau? So may pagkukulang dito, no? May kasinungalingan na nangyayari, mga kapatid. Ano? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain. Pagkakain ko, ibabasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigay din niya ng alak. Sabi rito, no? Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. No? Naamoy niya na kay Esau yung kasuotan, mga kapatid. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog, buhat sa itaas upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan, sabing ganyan, hayaan ang mga bansay gumalang at pailapin bilang pinuno, ikaw ay kilalanin, igagalang ka ng mga kapatid mo. Sabi niya, sabi dito, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang mga nagpapala sa iyo ay pagpapalain din. Ganun po talaga ang sabi ng ating Diyos, di ba? Pagka nanumpa ka, ikaw din ay susumpain. Ngunit ang mga tao sasabihan mo na pagpalain, ikaw din ay pagpapalain, mga kapatid. Kaya wag na wag po tayong mag-iisip o magsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Wag na wag po natin yung gagawin ng panghusga, panlalait sa ating kapwa. Dahil tayo rin ay huhusgahan ng ating Diyos. Ngunit kung pagpapalain natin ang ating kapwa, tayo rin ay pagpapalain. Amen. Sabi sa verse 30, mga kapatid, pagtapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa, niluto na niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo ama at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po ang inyong panganay. Tugon naman niya. Nanginginig ang buong katawan ni Isaac
Sabi niya, kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain, nang ikaya dumating, binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Nabasbasan na raw. Sabi dito mga kapatid, humagulgol, sabi dito, humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmakaawa, basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilin lang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa kanya. Nagsalita si Esau 2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha niya ang aking karapatang bilang panganay at ngayoy inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Sabi ng panganay. Wala na akong magagawa, anak. Sagot ni Isaac, siya ay Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganahan sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi pa para sa iyo, na ibigay na raw kay Jacob. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Esau. Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako at patuloy siyang nananangis. No? Talaga nagmamakaawa siya sa kanyang ama na basbasan siya. Ngunit nabasbasan na siya. Nabasbasan na ang kanyang kapatid, mga kapatid. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganahan, pati hamog mula sa langit, ikay pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran. Sabi yan ni Isaac. Upang kalaya ay iyong makamit, kailangan ikaw ay maghimagsik. Sabi dito, namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Yun tuloy ang nasa isip niya, no? Naging masama tuloy ang taong to dahil sa panlilinlang ng kanyang kapatid. Sabi dito, may nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya pinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Pakinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad, pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo babalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin, na mga kapatid. Dahil din yan sa kagagawan ni Rebecca ng ina. Kaya nagkaganyan dahil hinayaan niya linlangin nila si Esau at gayon nga nangyari. Nag-isip tuloy ng masama itong si Esau na binalak tuloy na patayin ang kanyang kapatid. Kumisan yung nagagawa talaga natin na masama ay nagiging matindi, mga kapatid. Yung pag-iisip lang natin, minsan nabubuo yan sa ating utak na pinag-iisipan natin ng masama ang ating kapwa. Mga kapatid, nabubuo na yan ng kung ano-ano, nagiging galit na yan. Kumisan umahantong nga yan sa kaguluhan. At dito nga, naisipan pa ni Esau na patayin ang kanyang kapatid na si Jacob, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo'y manalangin na lagi nating hilingin sa ating Diyos na liwanagin ang ating mga puso't isipan upang hindi tayo makapag-isip ng masama, hindi tayo makapanghusga sa ating kapwa, mga kapatid. Yan ang lagi nating ipanalangin sa ating Diyos. Humingi tayo ng gabay, no? Ng protection palagi upang hindi tayo mag-isip ng masama,
kung anuman upang hindi tayo matalo ng kalaban, mga kapatid. Yan nawa ang ating isipin palagi, mga kapatid. Ang gumawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti, mag-isip ng tama, maging matuwid nawa tayo. Una sa ating Diyos Ama at sa ating kapwa. Yan ang ating isipin palagi, mga kapatid. Huwag tayo mag-isip ng masama, magsalita at gumawa ng masama, mga kapatid. Huwag po natin yan gawin. Lagi tayong sumunod, makinig sa ating Diyos. Ang bili niya sa atin, ang utos niya sa atin, gumawa ng mabuti, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Yan po ang hinihiling sa atin ng ating Diyos palagi, mga kapatid. Mag-isip ng masama ay ayaw ng ating Diyos. No? Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, ganon din sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kasama sa trabaho, sa lahat, sa lahat ng tao. Huwag tayong mag-isip ng masama, mga kapatid. At lagi tayong manalangin na gabayan tayo ng ating Diyos Ama upang tayo maging karapat-dapat na tumawag sa Kanya na Ama, upang karapat-dapat tayo na lumapit sa Kanya. Diba? Dapat tayong maging malinis, matuwid, at sumunod sa ating Diyos Ama. Mga kapatid, maraming salamat po ulit. At yan ang katapusan ng verse 20, ng chapter 27, mga kapatid. At bukas, ang chapter 28 na po ang aking isi-share sa inyo. Salamat, mga kapatid, sa pagsama nyo ulit sa akin, sa pakikinig nyo sa salita ng ating Diyos. Marami na naman tayong natutunan, mga kapatid. Ulitin ko lang, huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. Huwag tayong manghusga, mga kapatid. Salamat po muli, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Yuyuko po tayo. Samahan niyo po ako. Ihanda niyo po ang inyong puso ng maayos, ang inyong isipan na malinis sa paglapit sa ating Diyos na buhay. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming narinig, napakinggan, napag-aralan na naman ngayong umagang ito, Lord. Ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa pagsama niyo, Lord, sa amin. Salamat sa guidance na naman, Lord, upang ito'y lubusan naming maintindihan. Ito po ay naitatak sa aming mga puso't isipan, O God, ang wag mag-isip ng masama sa aming kapwa, ni manghusga sa aming kapwa, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataon na yan na binibigay mo po sa amin. Salamat dahil nagtagumpay na naman, O Diyos, ang aming gawain ngayong umagang ito. Father God, I pray na hindi lang kaming mga nakikinig ang gawin mong malinis ang puso't isipan, kundi ang lahat ng tao, O God, maging maayos, maging totoo, maging matuwid. Ang lahat ng tao, simula sa aming presidente, Lord, sa bawat presidente ng bansa, O God, sa bawat presidente, O God, linisin mo, ayusin mo, samahan mo, proteksyonan mo po, O God. Magtagumpay po sila sa inyong pangalan, O God. Magtagumpay po sila. At sila, Lord, lahat ng tao, ikaw ang unahin, ikaw ang isipin upang kami makapag-isip ng tama at maayos at matuwid, O Diyos. Yan po ang igawad mo sa lahat ng tao, ang maging mabuti una para sa inyo at sa aming kapwa, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil may salita kaming napapakinggan, nababasa at napapag-aralan upang kami maging karapat-dapat na tumawag sa iyong Ama, upang kami maging malinis, matuwid, O God. Salamat sa pagkakataong yan. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Tunay ang pagmamahal mo sa bawat tao, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat, Lord, sa paglinis mo ulit sa bawat bansa dito sa daigdig. Sa paglinis mo, sa pag-ayos mo, Lord, dahil ilalayo mo kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O God. Lagi kami mag-iisip at gagawa ng kabutihan lamang sa isa't isa, O Diyos. Simula sa aming presidente hanggang sa amin, O Lord, mag-iisip at gagawa kami ng kabutihan. Una para sa inyo at sa aming kapwa, O Diyos. Salamat din, Lord, dahil alam kong ibibless mo po ang lahat ng tao. Blessings after blessings ang ipagkakaloob mo sa bawat tao, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo, O Diyos. Totoong sumusunod sa iyo, O Father God. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa lahat ng blessings simula noon hanggang ngayon, Father God. At patuloy mo kaming ibibless, Father God. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa inyong pagmamahal na hindi nagbabago sa aming lahat.
Salamat, Father God. Muli, Lord, at palagi ka naming pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, mga kapatid. Salamat po muli sa pagsama nyo sa akin. At sumaatin lahat, sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po at mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po.